Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, September 28, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area dito nga po sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, malaki nga po ang tsansa nito na maging isang bagyo at posible nga po ito makaapekto dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posibleng lumakas itong posibleng bagyo. Sa ngayon nga po, yung nararanasan nga po nating pag-ulan, bunsod po yan ng habagat at ng mga localized thunderstorm. Posible pa rin pong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging Davao Region dahil po yan sa extension ng kaulapan nitong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron din naman tayong mga posibleng pag-ulan dito nga po sa may Palawan dahil po yan sa habagat. Sa Metro Manila naman po at natitirang bahagi ng bansa ay posible pong makaranas muli ng mga pag-ulan pagdating po yan ng gabi. Bunsod naman po yan nung extension pa ng kaulapan nitong low pressure area at yung localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa advanced weather forecast, possible nga po by September 30 ng gabi o October 1 ng madaling araw ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong posibleng sama ng panahon. Pagdating po ng September 29, dito nga po mag-i-intensify na siya. May posibilidad na nga po na ito nga po ay maging isang tropical depression na or mahinang bagyo. Magkakaroon din po tayo ng possible low pressure area dito nga po sa western section ng ating bansa. Dahil nga po yan sa pagbanggaan ng hangin na nanggagaling dito sa may parte ng China at ito nga pong southwest monsoon. Pagdating naman po ng September 30, ito nga po posible nga na pagdating ng umaga, umaga ng October 31, October 1 or September 30, papasok na yung pinakasentro niyan sa ating Philippine Area of Responsibility. Makikita naman po natin yung extension ng kanyang kaulapan ay abot po yan dito sa may parte ng Mindanao, Visayas hanggang sa parte ng Palawan at tinahatak po niya na yung southwest monsoon. Pagdating naman po ng October 1, mas mag-i-intensify pa nga po ito. Bagamat meron nga pong bubugso, malakas nga yung pagbugso nitong northeast monsoon na posibleng nga pong tumulak dito nga po sa posibleng bagyo, ay aangat pa po muna yan ng bahagya at bigla po yan bababa dito patungo sa may parte ng extreme northern Luzon. By October 2, dito mapapansin nga po natin almost stationary yung bagyo natin dito na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil nga po dito ay pinipigilan po yan ng northeast monsoon. Pagdating naman po ng October 3, dito nga po mag-i-intensify pa po yan at posibleng ang umabot siya ng tropical storm category. At ito nga po ay patungo dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan habang malayo pa itong posibleng sama ng panahon. Pagdating naman po ng October 4, by October 4 nga po, bagamat bahagyang hihina yung northeast monsoon dahil nga malakas yung pressure nitong ating sama ng panahon, ito nga po ay mararamdaman na dito sa may extreme northern Luzon pagdating nga po ng October 4 ng umaga ay may mga pabugso-bugso na ng hangin. At ito na nga po yung isang kasunod po niyan na posibleng sama ng panahon pa. Ayon po sa latest na update nitong ating advanced weather forecast, posibleng sundan niya po yung dadaanan nitong si posibleng bagyong Jenny. By October 5, posible nga po by October 5 ay dadaan na po yan dito sa may parte ng Itbayat, Batanes. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil mas lalakas pa nga itong si posibleng bagyong Jenny. Makikita natin yung mga pag-ulan yan at yung lakas ng hangin ay aabot po yan hanggang dito nga po sa may parte ng Central Luzon.
Pagdating naman po ng October 6, ito nga po ay mapupunta na dito sa may West Philippine Sea at apektado pa rin po niya na itong western section ng ating bansa at yung extension ng kanyang kaulapan ay aabot po yan hanggang sa may parte ng Palawan, Bicol Region, Mindoro Provinces at dito nga po mapapansin po natin na siya po ay posibleng umabot ng hanggang typhoon category. At ito naman po yung isa pang sama ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo, halos magiging parehas yung kanyang forecast track. Pagdating naman po ng October 7, dito nga po mapapansin po natin, ito po yung posibleng dumiretso dito sa may parte ng China or dito nga po sa may parte ng Vietnam. At ito naman po yung isang sama ng panahon o yung panibagong posibleng bagyo ay papasok naman po yan ng ating Philippine Area of Responsibility ng gabi ng October 7. Pero inuulit po natin ito pong advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan o advanced prediction ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan dahil nga po kung mapapansin pa rin natin posibleng lalakas yung pagbugso ng northeast monsoon na posibleng nga pong magpapahina dito sa bagyong dadaan sa extreme northern Luzon. At ito naman pong isa ay monitor din natin kung posible bang magiging pareho yung kanyang direksyon kung tuluyan bang bubugso muli at magkakaroon ng high pressure area sa karagatan ng Japan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.